Pero kung i-DIY lang ito ay hindi ito aabot sa 20,000. Hello mga katulbaks! Welcome back to our channel. At sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin kung ano ang mga kailangang materyales para sa gagawing setup kung gusto mong mag-DIY ng solar na para sa electric fan, mga ilaw, cellphone chargers at iba pa. Napakaliking tulong nito lalo na kung may baby ka at palaging may brownout sa inyong lugar. At kahit sa mga emergency at calamity ay napaka-useful nito. Ipapakita ko din dito ang proseso kung paano natin kinumpyut ang mga kailangang materyales para magiging gabay na rin ito sa inyo sakaling magbubuo kayo ng mas maliit o mas malaking solar setup. Kung bago ka dito ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para magiging updated ka once may bago tayong i-upload na tutorials. So, ito ang mga gamit sa bahay na papaandarin natin. Isang 10 watts na LED bulb na aandar sa loob ng 12 hours. Isang 6 watts na LED bulb na aandar din sa loob ng 12 hours. Pang-charge sa dalawang cellphone at isang electric fan na aandar sa loob ng 6 hours. Pero kung purely electric fan lang ay pwede itong umandar ng hanggang 12 hours araw-araw. Hindi lang ito ang kaya ng setup na ganito. Pwede ka din makagamit ng laptop dito. Wi-Fi, printers, TV at iba pa. Kailangan mo lang i-adjust ang usage base sa capacity ng buong setup. Gaya na lang nitong makikita natin dito sa isa pang table na may total energy na 586 watt-hour. By the way, ibibigay ko ang link nitong table na ito sa description para pwede nyong i-trial and error ang mga pwedeng load sa plano ninyong gagawing solar setup. So, dito sa kabilang side ay automatic na. Makikita ang energy capacity na kakailanganin ng ating battery. Kailangan lang nating mag-input ng battery voltage at percent DOD o depth of discharge. So, may apat na options itong battery voltage. Kung lead acid ang battery ay 12 volt or 24 volt. At kung LiFePO4 naman, ang battery ay 12.8 volt para sa 12 volt system or piliin mo ang 25.6 volt para sa 24 volt system. So, makikita natin na dalawa ang watt hours na lumalabas dito. Itong una ay para sa battery. Itong ikalawa naman ay para sa solar panel. Yung sa battery kasi, yun yung energy o watt hours na ginagamit sa gabi. Pero yung sa solar panel, yun yung energy na ginagamit araw at gabi. Kaya mas malaki ang value niya kaysa sa dito sa isang watt hours. Pero hayaan mo lang yan dahil ang importante ay itong mga results na nasa baba na nakalagay na BAT needed at panel needed. Ang BAT ay battery at ang panel ay ang solar panel. Siya nga pala, ang mga portions ng values na may kulay cyan ay ang mga values ng results. Huwag mong galawin ang mga values dyan dahil meron niyang formula. Itong may light blue color lang ang kailangan ng input dito. So, dito sa battery voltage, ang nilagay ko ay 12 volt dahil maliit lang naman itong setup. At pwede na ang gel battery dito. Pero kung gusto mong mas durable at long lasting, pwede mong gamitin ang lithium iron phosphate. So, ang battery na kailangan dito ay itong 96 amp hours. At dahil hindi ito available na capacity sa market, gagamitin natin ang 100 AH na available sa market. By the way, ang mga link ng recommended materials ko sa setup na ito ay lalagay ko na lang sa description. So, ang solar panel naman na gagamitin sa setup na ito ay itong 172 watts. Minimum ito ha, kaya pwedeng taasan ng konti para mas madaling mapuno ang battery mo. Pero huwag mong sobrang lakihan, baka masira naman agad ang iyong battery. By the way, meron tayong video na nagdi-discuss kung paano malamang safe pa ang iyong battery kahit nag-oversize ka pa ng solar panel. Ilalagay ko na lang din sa description ang link ng video.
So, ang mai-recommend ko namang size ng solar panel sa setup na ito base sa loads at battery ay 200 watts o mas malaki pa. Ang charge controller naman na mai-recommend ko dito sa setup na ito ay MPPT na 20 amperes o mas mataas. Pwede yung PowerMR 20 amperes o di kaya yung SRNE na 20 amperes na MPPT. Parehong subok ko na ang mga brands na yan. Sa inverter naman ay swak yung mga high frequency na naka-enclose sa aluminum. Dahil total of 270 watts ang minimum inverter na kailangan dito, pwede kang gumamit ng 300 watts o 500 watts inverter. Pero kailangan ay pure sine wave inverter dahil meron kang demotor, yung electric fan. Pwede naman yung mga modified sine wave, kaya lang maugong ang electric fan mo doon at makaka-epekto yun sa lifespan ng iyong electric fan. Ngayon ay sa wiring naman tayo. Sa setup na ito ay goods na ang gauge 12 na wire para sa solar panel to solar charge controller. At dapat may length lamang ito na 6 meters or maximum of 8 meters. Kung mas malayo na ang distance ng panel at charge controller ay kailangan mo nang lakihan ang wire gauge to 10 gauge or mas malaki pa. At sa battery to charge controller naman, gauge 10 or mas malaki pa. Kung kaya ang layo na hindi aabot sa 1 meter ang haba, mas maganda. Tapos para sa battery to inverter naman, ay goods na ang gauge 10 or gauge 6 na wire. At dito, kung pwede rin 1/2 meter lang ang haba, mas maganda. At sa output naman ng inverter, papuntang mga ilaw at appliances, ay safe na ang gauge 16 or 14. Ngayon ay sa mga circuit breaker naman, from solar to charge controller. Maganda sana kung 10 amps lang. Yun yung sakto sa circuit na ito. Kaso kung wala kang mahanap na 10 amps, pwede na ang 16 amps. Anyway, hanggang 20 amperes naman ang capacity ng iyong gauge 12 na wire. So, from charge controller to battery naman ay 20 amps. Kasi yun yung maximum current ng charge controller mo. At saka safe ang wire mo dito dahil gauge 10 siya na kaya ang 30 amperes na maximum current. From battery to inverter naman ay 40 amps. Ito kasi ang current kapag 500 watts ang inverter mo. Hindi naman yan nasasagad pero safe ang wire mo sa circuit breaker na ito. Dahil gauge 8 or 6 ang gagamitin mo dito na may maximum current capacity na 40 at 50 amperes. So ngayon, kompleto na ang mga main components para mabuo mo ang sarili mong DIY solar setup. Last na nagawan ko ng setup na ganito ay yung kaibigan kong DepEd teacher. Pang-backup niya sa paperworks at internet connection. Nasa 20,000 ang gastos dito kasama na ang mobilization at mga additional materials. Kasi standard kasing setup ito at ang battery na ginamit namin ay lithium iron phosphate o LiFePO4. Pero kung i-DIY lang ito at may source kayo ng materials na mas mura, ay hindi ito aabot sa 20,000. Hindi ganun kalaki ang setup na ito pero napakalaking tulong nito kapag may mga matagalang brownout, mga emergency o calamity. Pwede ka pang makatulong sa mga kapitbahay dito sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat sa panonood mga katulbox. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito kung nakatulong sa inyo. At kung may mga tanong pa kayo o di kaya ay gusto nyong magdagdag ng idea sa mga kasolar natin, ay i-comment nyo lang sa baba para mapag-usapan natin. So hanggang sa susunod mga katulbox, thanks for watching and see you on our next video.